Ilonggo. Please subscribe And like. and share. Ayun, magandang araw po sa lahat nating mga kababayan. Luzon, Visayas, at Mindanao. Magandang araw po sa inyong lahat. At siyempre, welcome po kayo dito kay Tropang Ilonggo po, ano? At siyempre po mga kababayan, eto, no? Grabe pala itong ating Pangulong Bongbong Marcos. May ganito pala siyang inatao, mga kababayan. Grabe. Napakatapang. Babaeng tao pero napakatapang po mga kababayan. Hindi katulad doon ng mga nasa kabila na lalaki na ngawa na ngawa. Wala namang ibubuga pala. Yung 3 months, 6 months ay naging 6 years, walang nangyari. Na sinasabi, i-clear ang droga at ubusin, aba, walang nangyari mga kababayan. Ngayon, hindi nila nagawa noon, mga kababayan, ngayon, isinisisi nila kay PBBM. Diba? Si PBBM ngayon, ang gusto nilang sisihin sa kapalpakan nila. Sila naman talaga eh. Palpak sila eh. Hindi nila nagawa yung kanilang pangako eh. Tapos ngayon, sisisihin nila si PBBM na si PBBM ginagawa niya ang kanyang trabaho. Ginagawa niya lang ang tama. Diba? Oh, eto mga kababayan ang sinabi sa isa sa mga tauhan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na talagang walang takot na sinagot ang pahayag ni dating Pangulong Roa Duterte na sinasabi na dumami na naman daw ang droga, no? Yan sa Davao, parang si BBM na naman ang sinisisi. Mga kababayan, alam naman natin kung sino po ba ang namumuno sa Davao. Anak niya, di ba? Tanungin niya yung anak niya. Ganun lang yon. So ito mga kababayan, yung sinabi ni Atty. Claire. Ito mga kababayan. PRRD, nakakatikim agad ng banat kay Atty. Claire. At ito naman ang siguradong natatandaan nyo noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Inamin niya sa piskal pa lang, siya ay expert na siya sa pag-entriga at pagplanta ng ebidensya. Siguro naman, napatunayan na natin yan sa panahon ni Senator Leila de Lima. Yes. Totoo yan mga kababayan. Diba nga si Leila de Lima ay nakulong at ngayon ay nakalaya sa panahon ni BBM. Ang masaklap lang dito mga kababayan, yung mga didiles, sinisisi nila kay PBBM na nakalaya si de Lima. Hindi ho kasalanan ni PBBM yon. Alam niyo kung bakit? Ibig sabihin, ang isinampa nilang kaso kay Leila de Lima, mahina na kaso ang isinampa nila kay Leila de Lima, mga kababayan. Dahil kung mabigat na kaso ang isinampa nila, hindi ho yan nakalaya. No? Ngayon, sisisihin nila si BBM na nakalaya si Leila de Lima. Kasalanan ni dating Pangulong Roa Duterte. Kasi, mga kababayan, mahinang kaso lang ang isinampa nila. Ngayon, nakalaya si Leila de Lima dahil napatunayan niya na wala siyang kasalanan. No? Na wala siyang kasalanan, mga kababayan. At yan ngayon ay binabalikan sila ni Leila de Lima. Diba? Binabalikan sila ngayon ni Leila de Lima, mga kababayan. Kaya, ang isa sa mga complain ng impeachment kay Sara ay mismo sila Leila de Lima, mga kababayan. Eto, tuloy natin. So ano pa ba ang ating expect sa dating Pangulong Roa Duterte? Gumawa ng entrega, magplanta ng ebidensya. Ayan sinabi po yan mismo ni Atty. Claire, mga kababayan. So ibig sabihin, mga kababayan, alam nyo na. Totoo naman, napansin ko lang din ito nung sila po, nagrarally-rally na, yung sinasabi nila maisog rally, lagi ho nilang mukhang bibig, adik, may bangag tayong presidente, pero bakit wala silang matibay na ebidensya na nagpapatunay na totoo nga yung kanilang akusasyon sa presidenteng Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan? At bakit hindi nila ginagamit yon sa korte para sampahan ng kaso si Pangulong Bongbong Marcos? Kasi
Total naman, meron silang may ebidensya sila. Yan ang lumalabas sa bungangan nila. 'Di ba? Adik at bangag. So, ibig sabihin, may matibay silang ebidensya, kaya sinasabi nila yan. Pero bakit hindi ho nila dinadala sa korte o sinasampahan si BBM para malaman ng taong bayan? 'Di ba? Bakit sa social media lang nila sinasabi? Ha? Mga kababayan. So ito, sasabihin ko rin ha. Kaya sa social media lang nila sinasabi yung kanilang mga sinasabi adik mga ganyan si PBBM. Kasi wala talaga silang ebidensya na magdidiin sa kanilang mga sinasabi, mga kababayan. Dahil kung may ebidensya yan sila, nako, matagal na nilang nilabas yan. Hindi na sila gumawa ng mga AI video, fake photo, na tumatanggap daw umano si BBM ng droga, 'di ba? Hindi na nila ginawa yan. Sa isang video lang na inilabas nila, kung totoo yon, matibay na ebidensya yun mga kababayan, tapos na ang maligayang araw ni BBM. Pero hindi. Dahil wala silang ebidensya na hawak talaga na magdidiin kay BBM. Tingnan nyo na lang si Attorney Vic, di ba? Rodriguez. Di ba? Inaakusahan niya rin si BBM, pero dati siyang ay PBBM, di ba? Dati si aliado ni BBM. Anong laging sinasabi niya mga kababayan? Negative, negative, negative si BBM. Nung nalipat na siya, kay Duterte, naging pro Duterte, anong sabi niya? Papadrag test siya daw si PBBM. Yun ang sinabi niya mga kababayan. Di ba? Oh, pero dati, anong sabi mo ba? Ano ang sabi mo? Negative, negative si BBM, di ba? Pero ngayon, na lumipat ka na ng bakod, aba, sasabihin mo, padrag si BBM. Kung concern ka sa taong bayan, noon pa sana, sinabi mo na yan. Hindi ngayon, eleksyon ngayon eh. Ginagamit mo lang para magpabango ka eh. Dapat kasi, noon, kung concern ka, ako maniniwala pa sana ako sa iyo, kung concern ka sa tao, sa mga mamamayang Pilipino, dapat noon pa sinabi mo na yan eh. Tsaka sino maniniwala kaya sa inyo na adik bangag si BBM, wala nga tayong naririnig na inaargabyado o sinasaktan ni PBBM, o wala man lang tayong narinig na minura o sinaktan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero yung mga ipinagtatanggol nyo, kung murahin nga tayong mga mahihirap, ganun-ganun na lang, ina kayo, mamatay kayo sa gutom. Diba? Oh, si PBBM ba? Ginagawa niya yan? Naririnig nyo ba na nagbibitaw ng salita si Pangulong Bongbong Marcos? Diba wala? Kasi nga, si BBM, nire-respeto niya ang kapwa niya Pilipino. Yun ang wala sa inyo. At yan ang aming Pangulong Bongbong Marcos. May respeto sa kapwa Pilipino. Kasi kung may respeto kayo sa kapwa nyo Pilipino, re-respetuhin nyo kung anuman ang pinili ng taong bayan na iupo dyan at mamuno sa atin. Kaso wala kayong respeto eh. No? Gawa-gawa kayo ng kwento, gawa kayo, katulad kayo ng amo nyo, napalagawa ng kwento, wala namang kwenta, walang ebidensya na nagpapatunay. Di ba? Kung may ebidensya kayo, dapat noon pa yan eh. Posible naman kung matibay na ebidensya yan. Hindi nyo na kinasuhan si BBM para matanggal bilang presidente. Tama? Ito, pakinggan nyo to. Itong mensahe ni Attorney Claire. Napakatapang mga kababayan. Walang-wala si Duterte dito. Kahit babae ito, mga kababayan. Ito. President Duterte na bumalik na po yung droga sa Davao. Kami na rin mga tambay ang nahold up at mga nasasaksak. And sino ba ang mayor ng Davao City? Hindi ba yung anak niya? Si Mayor Baste Duterte. Ibig ba sabihin nun napaka-inefficient ng anak niya? At least ngayon may record kung may namamatay. Nung panahon niya, menong bang nare-record? Na. Doon sa mga biglang nawawalang mga tao. Anak niya ang namumuno sa Davao City. Bakit ganun? Ang kanyang... Bakit ganun? Totoo naman. Sinisisi nyo si PBBM. Pero sino ba ang namumuno sa Davao? Sino ba talaga ang mayor sa Davao? Kung dumadami, abay, tanungin mo ang anak mo. Bakit napapabayaan niya ang Davao?
Diba? Oh. Kasi ngayon, mga kababayan, nagtalaga na talaga ang Pangulong Bongbong Marcos ng mga kapulisan na hindi po under yan sa mayor sa Davao. No? Katulad na lang ng mga nakaraan, meron na huli na droga sa Davao, mga kababayan. Ilang milyon yun na magpuslit sana ng droga. No? At dahil yan, sa mga kapulisan na rin na ginagampanan ng kanilang mga tungkulin. Diba? Ngayon, mga kababayan, di ba dati, walang record silang namumuno ngayon, may record na. Nakikita naman natin, talagang maraming nahuhuli ng mga illegal doon sa Davao. Diba? Ibig sabihin, tama ang pamamalakad ng ating Pangulo. No? Mayroong mga nahuhuli, pero walang namamatay. Kasi, ang gusto ng ating Pangulo, hulihin lang, hindi para patayin. No? Hayaan na usigin ng batas kung sino man ang nagkamali. At yan ang aming Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Kaya huwag niyong isisi kay Pangulong Bongbong Marcos kung ano man ang nangyayari dyan sa Davao. Dahil meron tayong mga LGU dyan, mayor, police. Diba? Ito pa mga kababayan, sabi pa ni Atty. Claire, so ano pa ba ang ating ina-expect kay dating Pangulong Roa Duterte? Gumawa ng entrega at magplanta ng ebidensya. So yung kanina mga kababayan. So yun po, makikita naman natin na sa lagi ho nilang binabato ng mga paninira sa ating Pangulo, pero makikita natin ang Pangulo natin talagang tuloy pa rin po sa kanyang trabaho at pinapatunayan niya sa taong bayan na hindi siya ganun. Hindi siya sumasagot kung ano mga paninira nila, tinatawanan na ng ating Pangulo. Kasi yung mga kababayan natin, yung mga nakaintindi, no? Yan ang ano ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi naiintindihan nila kung bakit hindi sinasagot ni BBM. Kasi naiintindihan nila ang side ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Kasi biruin yung mga kababayan, sinisiraan nila na sinisiraan si BBM. Pero never naman nilang napatunayan ang kanilang mga aligasyon at kanilang mga ibinabatong paninira sa ating Pangulo. Diba? Isa lang ho ang ibig sabihin yan. Kasi nga, gusto nilang hawakan ng ating Pangulo. Gusto nilang hawakan ng ating Pangulo, subalit hindi nila nahawakan Hindi nila na-under si PBBM. Si Marcos yan Pwede ba yan? Papa-under sa inyo, Marcos. Kayo 2016 lang. Samantala yung Marcos may history. Sasabihin ng mga didilis, wala daw nagagawa si BBM dito sa bansa. Yun kasi ang nasa mindset nila. Walang nagagawa. Kasi yun ang gusto nila ipalabas sa mga tao. Gusto nilang lasonin ang isip ng mga tao na walang nagawa si BBM. Pero sana sa mga kababayan natin, bago kayo magsalita, alamin yung totoo. Manood kayo sa mga talagang totoong balita kasi may mga vlogger na nagbabalita at merong ebidensya, merong video at hindi lang yan, binabalita din ng media. Huwag ko kayo maniniwala lang din porque sinabi nila na walang nagagawa si BBM. Maniwala na kayo. Research nyo rin. No? Mas maganda. Maraming salamat at magandang araw po. Thank you.